Ako si Crispin, Tubong Carmona, Cavite. Simple lang ang buhay ko, isang tasa ng kopi ko sa umaga, isa sa tanghali, at isa bago matulog. Pero isang araw, napansin kong wala na akong stock. Hindi ko matanggap na magsisimula ang araw ko nang walang paborito kong kape, kaya naghanap ako ng tindahan, kahit malayo. Sa isang masukal na daan, natagpuan ko ang isang lumang tindahan. Isang matandang babae ang nagbabantay. Tahimik siyang nakatingin sa akin, para bang alam na niya ang sadya ko. "Kopi ko po ba hanap mo?" tanong niya. Tumango ako. Inilabas niya ang isang kahon ng kopi ko at agad ko itong binili. Pagka-uwi, tinimpla ko agad ang kape at nilasahan ito. Napakasarap. Pero may kakaiba. Parang may dumaloy na init sa loob ko, isang matinding pakiramdam ng kaligayahan at kasiguraduhan. Kinabukasan, naisip kong bumalik sa tindahan at bilhin ang natitirang stock. Sayang ang pagkakataon. Kung ganito kasarap ang kape, siguradong maraming bibili. Nagbenta ako sa mga kapitbahay, kaibigan at kakilala. Napansin kong may nangyayaring kakaiba. Kapag uminom sila ng kape mula sa akin, biglang nagiging mabait sila sa akin. Ang mga dating suplado, biglang naging magiliw. Ang babaeng matagal ko nang nililigawan. Napasagot ko siya sa isang tasa lang ng kopi ko. Ang mayamang negosyante sa bayan. Binigyan ako ng pautang ng walang kondisyon matapos siyang painumin ng kape. Parang nagkaroon ako ng kapangyarihan sa sinumang makatikim ng inumin mula sa aking stock. Habang lumalaki ang kita ko, lumalaki rin ang aking kasakiman. Bumili ako ng mas marami pang kopi ko mula sa tindahan ng matanda. Hindi ko na iniisip kung bakit may ganitong epekto ang kape. Ang mahalaga, nakukuha ko ang gusto ko, ngunit isang gabi, habang nagbibilang ako ng pera, napansin kong parang may aninong dumaan sa gilid ng aking paningin. Hindi ko na lang pinansin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang lumabas ang masamang epekto ng kape. Isang matandang lalaki sa bayan ang lumapit sa akin. "Crispin, may kakaiba sa kapeng ibinebenta mo." Ang mga uminom, parang hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. Wala nang pag-aalinlangan sa kanilang mga desisyon, para bang nawalan na sila ng sariling isip. Hindi ko siya pinansin. Inisip ko lang na naiinggit lang sila sa tagumpay ko, hanggang isang gabi, isang mahirap na magsasaka ang lumapit sa akin at humingi ng tulong. Walang pag-aalinlangan, binigyan ko siya ng tasa ng kopi ko. Agad siyang napangiti. "Salamat, Crispin. Ngayon, alam ko na ang dapat kong gawin." Kinabukasan, nalaman kong isinangla niya ang kanyang lupa sa negosyanteng nagpautang sa akin nang walang pag-aalinlangan. Para bang wala na siyang pakialam sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Doon ako nagsimulang kabahan. Sa loob ng maraming gabi, hindi ako nakatulog. Sa bawat tasa ng kopi ko na iniinom ng ibang tao, parang may bumibigat sa dibdib ko. Hanggang isang gabi, habang nakaupo ako sa dilim ng aking bahay, may narinig akong bulong. Isang mababang, rasping na tinig. "Crispin, napakarami mo nang naisakripisyo." Tumayo ang balahibo ko. Dahan-dahan akong lumingon. Sa sulok ng silid may nakatayo. Isang mataas na nilalang, baluktot ang katawan, manipis ang balat na parang wala ng laman kundi buto at ugat. Ang mukha nito ay mahaba,
May itim na hukay sa kinalalagyan ng mga mata, at ang bunganga nito ay puno ng matutulis na ngipin. Sa kanyang payat na kamay, may hawak siyang isang tasa ng kopi ko. Tuloy mo lang, Crispin, ubusin mo ang kape, lalong lalaki ang yaman mo, napaatras ako, nanginginig. Sino ka? Anong gusto mo? Ngumiti ito, ang bibig niyang punong-puno ng ngipin ay lumawak ng hindi natural. Ako ang tagabantay ng kasakiman. Ako ang bumubuhay sa iyong mga pangarap. Hindi mo ba napansin? Sa bawat tasang iniinom nila, sa bawat desisyong hindi nila pinag-isipan, lalo kang nagiging makapangyarihan. Napagtanto ko na ang katotohanan, hindi libre ang lahat ng ito. Ang kapalit ng kopi ko ay hindi lang kasayahan, kundi ang kaluluwa ng mga taong pinainom ko nito. Isa-isa silang nawawala ng kakayahang mag-isip, magdesisyon, maging tunay na tao. Isa-isa silang nagiging walang laman, tulad ng halimaw sa harapan ko. Agad akong tumakbo palabas ng bahay, dala ang natitirang kahon ng kopi ko. Isang bagay lang ang nasa isip ko, kailangan ko itong itapon. Kailangan kong itigil ito bago maging huli ang lahat. Dinala ko ang kahon sa ilog at itinapon ang bawat sachet sa umaagos na tubig. Habang nilalamon ng alon ang huling pakete, isang malakas na alulong ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mula sa di kalayuan, nakita ko ang halimaw na unti-unting naglalaho sa hangin, kasama ng kapangyarihang dala ng kape. Mula noon, hindi na ako nagbenta ng kape. Natutunan ko ang isang mahalagang aral, ang labis na kasakiman ay may kapalit, at hindi lahat ng madali mong nakukuha ay dapat tanggapin ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, simpleng buhay na lang ang tinatahak ko. Masaya ako sa sarili kong pagsisikap, hindi dahil sa kapeng may hiwagang dala, kundi dahil natuto akong pahalagahan ang tunay na halaga ng bawat desisyon ko. At kung sakaling may mag-alok sa iyo ng kape na parang may kakaibang sarap at epekto, mag-isip-isip ka muna. Baka hindi lang simpleng kape ang iniinom mo,